Ayan, magandang buhay mga kaani. At meron po tayong may bago tayong project ngayon. So mapapansin nyo, ang ating pechay ay malalaki na. Ganon din ang ating mga mustasa. So kailangan na natin silang i-transplant. Kaya naman nagpa-deliver po tayo ng mga used na bote ng 1.5 soft drinks. Nagpa-deliver po tayo ng isang sako at ito po ay ating lilinisin ngayon. Diyan po natin itatanim ang ating pechay at mustasa. At ito naman po, napapansin nyo rito, nanggawa po ako ng sabitan. So dito ko po siya isasabit mamaya. Ayan. Ang tawag po dyan ay steel matting. Tapos na nating linisin. Hatiin naman natin sa dalawa. Ngayon naman ay magpapainit tayo ng kalan upang sa gayon ay maalis natin ang talas nitong ibabaw na parte ng bote kung saan dito natin ilalagay ang lupa. So ang kagandahan nito, hindi masusugatan yung kamay nyo, mas titibay siya, pati yung lupa hindi natatalon. Sunod natin gagawin ay magpainit ng apoy. Kumuha rin ako ng isang matulis na bagay kung saan ngayon bubutasan naman natin yung ating plastic. So saan lugar ba siya bubutasan? Unahin natin itong tataniman ng lupa. So sa tataniman ng lupa, ang bubutasin natin yung pinakatakip niya, pinakaparting ilalim. So yan. So bubutasan din natin siya dito sa tagiliran. Yan. Mga 3 o 4 na butas upang sa gayon meron din pumasok na tubig. Bubutasan naman natin ay itong paglalagyan niya. So saan natin siya bubutasan? Para hindi umapaw ang tubig kapag nagdidilig kayo, meron itong guhit dito sa ilalim nun, butasan natin. Para hanggang dun lang yung tubig na ma-stack. Hindi malulunod ang ating halaman. Pwede nyo nang butasan ng mga 2 butas lamang. Yan. Okay? So ang kasunod, magbubutas din tayo dito sa lalagyan natin ng tali. Yan. So para pantay, hanapin nyo lang yung pinakang guhit, tigkabilang tabi. Yan. So tapos na ang mga paglalagay natin ng butas. So ito na yung tapos na produkto. Tayo po ngayon ay maglilipat na ng pechay at mustasa. Kaway-kaway sa mga katulong ko dyan. O ayan po mga kaani, natapos na natin ang ating project ngayon. Nailipat na po natin ang ilang pechay at mustasa. At meron na po tayo ngayong hanging garden. Importante po kasi na sa hapon natin ilipat ang pechay at mustasa upang hindi sila matuyo sa buong maghapon. So kinakailangan po natin na sila ay diligan upang yung kanilang ugat ay dumikit sa lupa sapagkat stress po sila nang sila ay nailipat. So dyan po nagtatapos ang paggawa natin ng hanging garden. Medyo maraming ulam din po yan. Ayan.